A blessed day to you, sir. So, ngayon po is i-explain ko or i-discuss kung ano nga po ba yung mga bagay na natutunan ko dito sa subject na to. Natunay nga po na napakarami kong natutunan at nai-apply sa aking buhay, especially in my spiritual life. And yung una pong natutunan ko dito is ano nga po ba yung gospel. So, ang gospel po pala is ito yung good news o sa Tagalog is magandang balita na kung saan ito yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Siya'y muling nagbalik, no? Siya'y pinako sa krus, siya'y sapagkat inako niya ang ating mga kasalanan. And pangalawang natutunan ko is yung pagtanggap sa Panginoon. Tunay nga na kailangan mo lang na magsisi sa lahat ng mga kasalanan mo. Kailangan mo lang na ibigay lahat kay Lord. Gaano man karami yung mga pagkakasala, ibigay mo sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang personal savior mo and talikuran mo lahat ng mga nagawa mong kasalanan. At tunay nga na tapat ang Panginoon na tatanggapin kanyang muli, no? Kahit gaano pa karami yan. Sabi nga sa Biblia na gaano man karami ang inyong mga kasalanan, kung kayo'y tapat at totoo na hihingi ng tawad, kayo'y aking patatawarin, sabi ng Lord. Kaya sarap na tunay nga na kahit makasalanan ka, napakarami mo nagawang pagkakasala, pero tunay nga na kapag totoo kang nagsisi sa Panginoon at ipinagkatiwala ang lahat sa Kanya at nanumbalik ka, tunay nga na patatawarin ka niya sa lahat ng mga pagkakasala mo, sapagkat ganun na lamang yung pag-ibig ni Lord, diba? Na si Lord, pinako siya sa krus, inako niya yung kasalanan na dapat sa'yo, pero dahil sa pag-ibig at habag ng Panginoon, no, iniligtas ka niya. Kung kaya't yung dapat mo lang gawin o bilang sukli sa mga ginawa ni Lord is tanggapin mo lang siya, no? At ibahagi sa iba kung gaano kabuti ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-share ng Word of God. Patanggapin din ng ibang tao na tunay nga na ang daan lamang papunta sa langit ay si Jesucristo. Kaya nga sabi sa Philippians 4:13 na I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except me. So, ibig sabihin, and isa pa sa mga natutunan ko is yung kahit gaano man karami yung mga problema na nararanasan mo, tunay nga na hindi ka nag-iisa. Kailangan na lagi ka lang tumawag sa Panginoon, lagi ka lang magtiwala sa Kanya, manampalataya sa kung ano magagawa ni Lord sa buhay mo, sapagkat sinabi ni Lord na yung pangako niya na hindi Kanya iiwan ni pababayaan, na anuman yung mga naranasan mong problema is may dahilan kung bakit nangyayari yun sa iyo. Kailangan mo lang is magtiwala ng buong puso sa Panginoon at ipagkatiwala sa Kanya lahat ng mga nararanasan mong problema, na alam ko may kanya-kanya mga problema, and especially ako in personal na napakaraming mga problema, mga discouragement, mga disappointments, pero tunay nga na kung mag-focus ka lang kay Lord at hindi ka titingin sa mga nagpapadistract sa'yo, mga nagpapadiscourage sa'yo, and hindi ka patalo. Tunay nga na lagi mo lang isa puso yung mga salita ni Lord, especially mga verses. Kailangan pag nakakaranas ka ng problema, pwede mong gawin ito na panangga, no? At tunay nga na yung salita ni Lord is powerful. Napakaraming plano ni Lord sa buhay natin, especially sa buhay ko, na tunay nga na sa Jeremiah 11:29 na alam ni Lord kung paano niya tutuparin lahat ng mga pangako niya, lahat ng mga plano niya sa buhay natin, no? Yung plano yun, bigyan niya tayo ng masaganang buhay. And lalo lang tayong dapat magtiwala sa Panginoon, magtiwala sa kung ano pa yung magagawa ni Lord sa buhay mo. And huwag kang susuko, ipagkatiwala lahat sa Kanya, sapagkat maraming plano si Lord na ibibigay sa'yo. Basta't magtiwala ka at mag-focus sa Kanya, manatili ka, huwag kang panghihinaan ng loob. Sabi nga